YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang Senate budget hearing involving DepEd. Of course, pag sinabi nating DepEd, nandiyan si VP Sara. Pinili nating aralin kung ano ba ang nangyari sa mga pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo sa DepEd. Okay, Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas. Pwede po kayong gumawa ng batas. Ayan! Yan ang tamang sagot. Ilang beses bang sinabi na ikaw ay senador na umpisa pa lang? Binanggit mo na senador ka. Tapos may bandang gitna na ikaw ay bilang senador na ipangako mo na you will put a stop on this. Ano ang dapat mong gawin? Gumawa ng batas. Kung alam mong mali, di ba? Sabi mo mali eh. Kanina mo pa sinasabing mali yung voluntary contributions. May naaapi, may namamaliit, meron maaari maging corrupt, meron nangingikil na teacher. Ano na ang ginawa mong batas tungkol dito? How you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ilang paulit-ulit banggitin na ikaw ay senador na. So ngayon, paulit-ulit, yan tuloy, nabutata ka. Diba, bilang senador, ano ang dapat mong gawin? Gumawa ng batas. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung nadedesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Yun, tama yun. Ano na naig sa isang organisasyon, no? Majority rules. Kung ano ang napagdesisyonan ng nakakarami, yun ang dapat sinusunod. So, ikaw na outsider ka, Senator Raffy Tulfo, didiktahan mo yung isang asosasyon? Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal. Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Ibang klase rin mamahiya si VP Sara ng isang senador. Nagle-lecture. Malumanay siya nagle-lecture patungkol sa voluntary contributions dito kay Senator Raffy Tulfo na parang hindi alam ang nangyayari sa loob ng PTA patungkol sa voluntary contributions. Diba? Tapos yung idinidikta mo, gusto mong ipadikta ng DepEd. Diba? So, pag nahinto, syempre, sino lalabas na bida? Si Senator Raffy Tulfo, kasi siya yung nakapagpahinto dahil inutusan niya yung DepEd na ihinto itong voluntary contributions sa PTA. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Dahil nakapagpaliwanag ng maayos itong si VP Sara patungkol sa voluntary contributions at kung ano ang dapat niyang gawin bilang senador. Hindi niya nagiba si VP Sara. Kaya, kailangan ulit humirit para makita ng mga mahihirap nating kababayan
kung ano ba talaga yung nais niyang mangyari. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Ngayon, sinasabi nyo, wala kayong kapangyarihan. Pero doon sa una nyo mga statements, ang sabi nyo, napahinto nyo na. Ipinagyabang nyo, napahinto nyo na ang voluntary contributions sa PTA. Ang pangalan po ng eskwelahan? Santo Cristo Integrated High School po. Public po ito? Public po. Magandang hapon po, Ma'am Lilibet. Yes po. Di ba ma'am, napatigil ko na ito many years ago na wala na po dapat mga contribution nito, even voluntary, stop na. Napatigil ko na ito many years ago. Tigil na po yan, mga electric fan, kung ano pa mga project, para saan daw po yung pera. Magandang hapon po, ASEC. Senator Rafi, good afternoon. Napatigil ko na po ito ng panahon, pero bumabalik na naman po. May mga eskwela naman po na naniningil po kung ano ng contribution. Baka pwede pong ito isang bagay na silipin po natin ninyo at mapatigil na rin po. ASEC, sir. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. However, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Yun naman pala. Admitted mo, Senator Rafi Tulfo, na wala kang kapangyarihan, sabi mo. Pero pwede kang gumawa ng aksyon sa korte if you want. Diba? Or gumawa ng batas. Diba? Yun naman yung obligasyon mo. Pero, bilang senador, sinabi mo kanina na ipinangako mo doon sa mga magulang na pumupunta sa iyo every single day na you will put a stop, diba, on voluntary contributions. Sabi mo nga kung hindi ka magsasuggest at hindi mo ito itatanong, as if you are remiss in your obligation as a senator. Oh, ngayon aaminin mo, wala kang kapangyarihang ipahinto ito. Ba't ka nangako? Bakit mo ipinangako na ipapahinto mo to, wala ka naman palang kapangyarihan? Ano to, lokohan? Para lang magsabi na, sige, tutulungan ko kayo, papahinto ko to. Tapos wala kayong kapangyarihan. So ang gagawin nyo, ipapahinto nyo to sa pamamagitan ng ibang departamento o ibang tao na kaya magpahinto. Diba? Di dapat dumiretso na sila dun sa DepEd kung alam mo na DepEd ang may kakayanang huminto nitong mga bagay-bagay nito. Sana sinabi nyo na doon sa mga magulang na, sige po, i-refer po namin kayo sa DepEd tungkol dito. Huwag mo ipangako na kaya mo ipahinto. Sabi mo nga, wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan na ipahinto. Ba't mo pinapangako yung bagay na hindi mo kaya? Diba? Ano yun, false hopes? Mali naman po yun, Senator Rafi Tulfo. Mangangako kang kaya mong pahinto, tapos wala ka palang power. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE, especially doon sa mga chokes, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan, talamak na talamak. Uy, totoo nga, electric funds. Di ba nung nakaraang summer, init na init yung mga estudyante? Di ba kung every year, nagko-contribute yung mga magulang sa lahat ng school sa Pilipinas, public schools, no? Di ba tambak na dapat ang mga ventilador dyan at hindi na sila nagkakaproblema sa init kapag summer? Kasi tambak na yung ventilador Kasi every year sabi niya. Parang, nasaan po yung data nyo na every year, marami nagko-contribute na ventilador at ilang ventilador na contribute? Don't tell me every year sira din yung ventilador kaya hindi nabibilang. At mainit pa rin sa classroom pag summer. So, tingnan natin, di ba? Tingnan natin yung mga ventilador. Give us data, Senator Rafi Tulfo. Ilang ventilador ang nako-contribute every year sa bawat eskwelahan? Kasi para ma-count natin. Talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsusolicit ng
contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, ito may pruweba. Alam ko kasi sa na merong LGU, cash allowance ang mga teachers pagdating sa ganyan. Diba? Kayo, Senator Raffy Tulfo, ano nga yung ebidensya nyo na humihingi? No? Yung mga teachers para sa mga chalk at ibang materials na ginagamit nila sa school. Nasaan ang listahan? Kaya sabi niya, sabi ni Yusek, mali na sabihin na humihingi ng voluntary contributions para sa mga ganitong mga gamit sa school. Kasi may cash allowance. Chalk, floor wax, pintura, varnish. Alam ko kasi sa LGU, meron po atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF, para sa maintenance ng school. Opo. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our ayan. schools. Dahil sa kakapilit ni Senator Raffy Tulfo kay Yusek, diba? Pansinin nyo ha, hindi si VP Sara yung tinatanong niya. Si Yusek. Kasi as compared kay VP Sara, mas kaya niyang ipilit. Yon, that's the word Kaya niyang ipilit sa Yusek yung gusto niya. Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair. Naku, tignan niyo si Yusek, mukhang litong-lito na. Nakalimutan niya nandiyan yung kanyang boss, si VP Sara. Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments. Diba? Samantalang nandyan yung kanyang bossing, si VP Sara. Tapos sasabihin niya na, they will make directives. Teka lang, hingi ka muna ng payo. Hingi ka muna ng advice sa bossing mo kay VP Sara. Bakit o ka na, nagagawa ka ng memo o kaya directives? Di ka pa nagkukonsulta kay VP Sara? Kaya nga nag-react to si VP Sara We take note, no? Of your suggestion. But, Yusek, you don't sign memo. Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi sinasabi... Only the VP, upon her instruction. Siya lang. Hindi pwede si Yusek gumawa ng directives. Si VP Sara lang. Si DepEd Secretary lang ang pwedeng gumawa niya. Unless ikaw ay binigyan ng authority to do that. No? Without such authority, wala kang power, Yusek. Ikaw talaga. Ano yan? Para lang maka-oo ka sa gusto? Ni Senator Raffy Tulfo, oo ka na, nandiyan si VP Sara, na siya dapat o hindi. At siyang gagawa kung anuman directives ang para sa lahat ng schools. Sinasabi, wag daw sagutin. Hindi the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank moderating you, Madam. for everybody. Like I said, The VP wanted to answer instead of her Yusek. like I said, Wow talaga, wow. Hindi pagsasalitain. Teka lang, Senator Raffy Tulfo, ilang minuto ka na ba nagsasalita? Ito 13 minutes ka na nagsasalita dyan. Hindi ka pa ba pinayagan magsalita? Lahat na nga ng minuto, nakupo mo na, nasa iyo na lahat. Di na nakakapagsalita yung iba dyan Diba? Nagsalita kanina tungkol sa teacher na nag-resign na o natanggal na sa posisyon. Kinat mo pa.
ikaw ulit nagpatuloy magsalita. Wala na tayo nagdinig sa iba. Siguro merong konti kahit papano si VP Sara in-explain na ang obligasyon mo ay gumawa ng batas. At in-explain niya kung ano ba ang asosasyon, kung paano ba ito gumagalaw, at kung paano ba nabubuo ang isang desisyon. Diba? Majority rules. Yun lang siguro. Pero karamihan, lahat ng minuto, ikaw na nagsalita. Ang problema kasi Senator Raffy Tulfo, no? Ayaw niya talaga napapahinto. Ayaw niya nakakat siya. Pero siya, tandaan natin, sa lahat ng hearing dito, halos kinakat niya yung mga nagsasalitang resource persons. Diba? Regardless. Regardless. Ganyan yan. Diba? Tapos salita siya ulit. Pero ngayon, kinakat siya na dapat lang nasa proseso, abay sasabihin niya na hindi na siya pinagsasalita. Aba, iba talaga tong si Senator Raffy Tulfo, Sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank moderating you, Madam. for everybody. Like I said, The VP wanted to answer instead of her USEC. Ayan. Sinabi ni Senator Pia Cayetano, diretsuhin niyo na, si VP Sara ang gusto sumagot. Siya nang tanongin niyo, wag na yung USEC. Diba? So, tignan natin. Tatanungin ba niya si VP Sara? Tignan natin ang reaksyon ni Senator Raffy Tulfo. like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayaw ko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino saan ang gusto If I mag-answer. may, Biglang may confidential funds na. Dapat nga yan, tinanong mo Diba? Kung saan napupunta. Kaya lang, syempre, may sagot pa rin dyan. Ang DepEd. Diba? Parang hindi naman sila dapat sa iyo mag-report. Pera pa rin ng bayan yung confidential funds, ha? Tapos sabihin mo, wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung saan ito gagasusin? Talaga? Basta ang gusto mo lang, kung ano yung pinangako mong hihinto, dun lang dapat matupad. Diba? Yun lang talaga yung gusto mo, yun lang talaga yung gusto mong idikta. Ito, si Senator Raffy Tulfo. Alam mo, mga kababayan, tignan natin kung talagang makabayan ba ito si Senator Raffy Tulfo. Tignan natin, i-analyze lang natin, ha? Hindi ko sinasabing hindi. Pero i-analyze natin. Dahil wala siyang pakialam kung trillion man ang budget ng DepEd, kung may confidential funds man ito, na, kumbaga, marami nga daw issue, pero wala siyang pakialam doon. Bakit naman wala kang pakialam? Diba? Dapat may pakialam ka. Lahat tayo dapat may pakialam. Kasi pera yan ng bayan. Ganyan ka ba talaga, Senator Raffy Tulfo? Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino saan ang gusto mag-answer. If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, Kailangan talagang ulitin sa'yo na ang issue about PTA sa voluntary contributions is out of your hands? Siyempre, hindi magpapatalo si Senator Raffy Tulfo. Talagang ipipilit niya yung issue niya. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting, para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may teacher. Kaya lang, sinasabi ko lamang po, meron dapat nag-monitor kasi hindi po nasusunod. Kung minsan, like I said, yung kay Armin Luis noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nag-monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa Baka sir, memorandum order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming
unbecoming of a parent, of a teacher, that should be addressed? Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bill, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. Oh, may documents ka naman pala, Senator Raffy Tulfo. Labas na yan. Ilabas na yung dokumento mo na yan. Yun lang naman yung hinihingi ni Senator Pia Cayetano. Ilabas mo yung dokumento, ipakita mo sa DepEd, and let DepEd investigate the matter. Diba? Para malaman natin kung may abuso. Kasi hindi naman ipinagbabawal ang voluntary contributions. Hindi mo kayang ipagbawal yan. Gusto yan ng mga magulang na nagbibigay ng galing sa puso nila. Gusto na mapaganda yung school, di mo yan pwedeng ipahinto. Diba? So ipakita mo lang kung may abuso ba, yung abuso ang ireklamo mo. Hindi yung voluntary contributions. Mali naman yun. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, Mr. Senator, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Alam nyo, maliwanag talaga yung gusto niyang iparating dito, na ang DepEd, ang mga taong bumubuo ng DepEd ay corrupt. Kasi sinasabi niya yung pondo hindi nakakarating sa dapat nakapuntahan. Ilang beses niya ring itinuring ito bilang modus. Ito, ipinadaan po sa PTA, tama? Yes po. Para pagkumprantahin yung mga teachers. Sila nag-usap niyan, yung mga magulang at saka yung mga guro sa PTA. Opo. Tama? Ang usual yung modus dyan, doon sa meeting sa PTA, may planted dyan si principal o yung school. Give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution. Oh, ayan. Nako, sinabi din pala ni Senator Pia Cayetano na magbigay ka ng ebidensya para malaman ng DepEd kung anong mga eskwelahan yan na nireklamo. Oh, yun na nga kanina sinabi natin. Yun din pala sinabi ni Senator Pia Cayetano dito. Pakita ka kasi ng ebidensya. Well, anyway, kasi lawyer talaga to si Senator Pia Cayetano, kaya alam niya na hindi pwede paniwalaan yung basta salita lang, yung basta chismis lang. Dapat talaga may ebidensya. Pakita mo kasi, Senator Raffy Tulfo. Give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution. Madam Chair, ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Pero wala pa silang facts, wala pa silang data ng mga sinasabi mo. So ang hilingin ni Senator Pia Cayetano, ipakita mong ebidensya mo para maimbestigahan nila kung totoong may nangyayari na mga sinasabi mong bintang na yan. Diba? Kapag kasi puro hearsay, ano ang iimbestigahan nila kung wala ka naman verified data na magsasabing totoo nga nangyayari yan? Ang hirap bang intindihin nun? Kailangan ng ebidensya. Pakita mo kasi. Lagi ka kasing ganyan sa hearing. Puro, meron akong source. Meron akong mga taong kinausap. Pero hindi ko mabibigay ko ang mga pangalan. Paano? Chismis pa rin yan. Ang daling magsabi na meron ako nakausap. In fact, wala naman pala. Diba? Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At ito na lamang po, Madam Chair, test tube. Walang nangyari sa panggagalaiti ni Senator Raffy Tulfo. Kaya, next question please. Test tube. Hinihingi din po, kasama rin po yung Pwede test bang tube. submit natin? Kasi sir, I've reminded everyone who's Last na beyond lamang their po, Madam time. Chair. Last na lamang. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget for the test tube. Parang every year,
bilyones ang nahala para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Ano ho yun, sir? Kasi I Test handle tubes. the budget, so Test tubes I can po. Yung I test can tube attest. po para sa mga I laboratory. have not seen 500 billion for test tubes. Or at least, yun pong pagkakaalam ko, yun pong... Ay, wala akong nakalagay sa amin. 500 billion. Ako na ho magsasabi. Okay. So anyway, bakit po yung sa test tube? Sige na lang po. Hindi lang pala si VP Sara ang bumara. Diba? Hindi lang pala si VP Sara ang bumara dito kay Senator Raffy Tulfo. Alam mo mukhang pikon. Napipikon si Senator Pia Cayetano sa mga ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Diba? Sabi nga na she can attest na walang 500 billion pesos na nakalaan para sa test tubes. Oh, ikaw kasi, Senator Raffy Tulfo, nagre-rely ka dyan sa papel na binibigay sa'yo ng mga tauhan mo. Binabasa mo lang yan eh. Wala kang dokumento, oh. Yan lang. Parang cheat sheet ang binibigay sa'yo. Tapos bigla mong sasabihin sa mic. Wala kang basehan. Buti na lang. Magaling si Senator Pia Cayetanong bumara. Kasi alam niya. Naku, siguro kung sa ibang committee to, ipipili talaga ni Senator Raffy Tulfo yung alam niya. Di ba sabi niya, ito po kasi yung alam ko eh. Pero binara siya ni Senator Pia Cayetano. Hindi, I can attest to that. Walang ganyan. O di, ibang next question. Diba? Ganun yung peg ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Next question. Bakit po test tubes paulit-ulit po? Every year, hinihingan po ng contribution ng estudyante. Pwede po ba pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school, ang pakiusap po ng mga magulang, through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. Hindi ba yan ang bribery? Basta nakuha yung gusto mo, gagawin mo lahat, suporta ka, walang tanong-tanong. May kapalit kasi. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Raffy Tulfo. Oh, natapos ang oras ni Senator Raffy Tulfo. Wala siyang nakuhang anumang sagot. Dan mas marami pa siyang sinabi kesa doon sa mga dapat niyang tanungin. Mas bida pa siya kesa doon sa mga taong dapat sumasagot ng katanungan tungkol sa budget. Kung ano-ano kasi ang pinasok niya, wala naman pala siyang dokumento, wala siyang mapapakitang pruweba, wala siyang dalang papel. Naputata pa siya. Pinasinungalingan pa siya ni Senator Pia Cayetano tungkol doon sa nilabas siyang papel tungkol sa 500 billion, no? 500 billion pesos para sa test tubes. Oh, ibig sabihin, ito si Senator Raffy Tulfo, hindi lahat na sinasabi tama. Nagkakaroon lang na pagkakataon na lumalabas na siya ay tama dahil walang sumisita. Merong matalinong Senator Pia Cayetano na alam yung kanyang sinasabi, na mali ang kanyang sinasabi. So sana, yung mga kasamahan, no, ni Senator Raffy Tulfo, pag kayo naghihiring, medyo aware din po kayo dapat sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, kung tama ba o mali. Diba? Ito kasi si Senator Tolentino, laging ganyan, kahit alam nung medyo mali, diba? Abogado pa naman, kahit medyo mali, sige lang na sige. Ang dating kasi parang barkadahan, hindi niya i-correct kung mali ba. Tandaan niyo yung bayang Magiliw, di ba? Nandun na nga si Senator Tolentino, nandun na si Senator Jinggoy Estrada. Kinorek ba nila? Di ba hindi? Ang dami pang ibang mga tanong na hindi tugma, hindi ayon sa batas. Ginugo lang ni Senator Tolentino. So dapat, sa mga ibang pagkakataon, Senator Tolentino, act like Senator Pia Cayetano. Saka dapat ganito kalinis din yung mga hearing mo. Walang agawan ng mic. Tignan nyo dito, walang agawan ng mic ko. Pag si Senator Tulfo, Senator Tulfo. Tapos sumunod si Senator Chis Escudero. Si Senator Chis Escudero lang. Diba? Walang singitan. Para maano ang tanungan, mas malinaw. Hindi magulo. O ayan. So natapos po ang issue tungkol dito. So hanggang sa susunod, magkita't magkarinigan tayo.
Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.